malaya. Malaya, malayang malaya, malaya. Malaya, malayang malaya, malaya. Malaya, malayang malaya, malaya. Malaya, malayang malaya, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y inalaya. Ang kasang nananap ang kalungkutan, pinabigyan ng lumutan. Ang kanyang Diyos ay aking naranasan. Malaya! Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y inalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinabigyan ng lumutan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Hindi po tayo magpuri sa Panginoon. Tunay nga po, si Jesus ang Diyos ng ating buhay. Magpupuri sa'yo, nais ko madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Sasamba sa Espiritu, sa itong lahat.
labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Malapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sabit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sabit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos sa aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka. Pupurihin ka ang iyong pangalan. Aawitan ang may kadakilaan. Ikaw ang Diyos sa aming nagtulungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos sa aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, aming Ama. Mapasalamat muli kami sa kaloob niyong araw na ito sa aming buhay. Salamat sa
mga nagdaang mga araw at maging sa magdamag naming pamamahinga, Panginoon. Ang patuloy po ninyong paggabay sa amin, Panginoon, ay aming patuloy na pinagpapasalamat. Salamat sa pagkakataong ito. Muli po kami magkatipon, ang sa iyong pangalan, at hiling namin, Panginoon, na bigisin mo kami, Panginoon, sa isang pananampalataya at makita po namin ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa umaga pong ito. At wala po kaming hangad, kundi ang parangalan ng iyong pangalan sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, Panginoon. Daming pagtitipong ito, hindi namin kayo ang siyang mangusap, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita. At ito nawa ay tumimo sa aming mga puso at buhay, Panginoon. Ang sa gayon, imbas mo kami ng lugar na ito, Panginoon, ay dala namin, Panginoon, ang pag-asa, ang kagalakan, Panginoon, na yung pinagkakalo, Panginoon, sa bawat isang nagmamahal po sa iyo, Panginoon. Salamat po muli. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Every day is a blessing, ano? At ano ang ipinangako din naman ng Diyos sa atin, no? Pag-asa natin ay sariwa sa bagong umaga. Okay, nais ko pong magandang mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, yung another commands of God, no? Ang isa't isang utos ng Diyos sa atin. Tayo po ay meron pong apat na bahagi, no? Pag pinag-usapan po natin yung pong tinatawag na fellowship, no? Una ay meron po tayong fellowship sa Diyos, no? That's the greatest fellowship na meron po ang tao. Dapat. Ano po? Pero sa ganang ating bilang mga mananampalataya ay talagang makakonsider natin na yung pinaka dakilang fellowship na ito ay yung ating pakikipag-ugnayan fellowship sa Diyos. Ano po? Meron din ho tayong fellowship sa atin hong sambahayan. Bilang tayo ay may mga pamilya, di ba? May kanya-kanya ho tayong mga sambahayan. At bahagi po ng ating fellowship ay naibibigay ho natin sa bawat isa sa loob ng ating pong sambahayan. Gayun din po, meron po tayong sambahayan sa Diyos. Amin po, kaya tayo may church. Ito po ba? Ito'y bahagi ng ating sambahayan bilang magkakapatid kay Kristo. At meron din po tayong fellowship doon po sa mga hindi mananampalataya, di ba? Meron tayong mga kaibigan, kapitbahay, maging mga kaanak na meron din po tayong mga hindi mga mananampalatayang mga kasama. Ano po? Pero sa lahat ng yan, ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng malago at mainam na at malusog na pakikisama sa bawat isang ating pong nakakasama sa daigdig na ito. Lalo na sa Diyos. Amin po ba? At yun po ang ating magiging pamantayan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating pong kapwa. Ano po? Yan. Dito po sa Biblia, meron po mga ilang mga listahan patungkol doon sa one another commands of God, no? Una, dito po sa John chapter 13, verse 34, so sabi roon, love one another, no? So, yung one another, lagi natin mababasa yon sa mga pangungusap ng Diyos at kayo din sa limang mga salita dito sa Biblia. Dito po, sabi rito, love one another, no? Yung sabi rito, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo, kung paanong kung kayo ay minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y nagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, yan yung sa mga palatandaan na tayo tunay yung mga tagasunod ni Kristo kung tayo mismo ay nagmamahalan sa isa't isa. No? Kausap po ni Jesus dito ay yung kanyang mga disciples, no? Yung kanyang mga followers. So, bilang din sa tayo ay kabilang doon sa makabagong tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Yan. So, yung prinsipyo nito ay hindi ho nagbabago. Ito'y makakarelate pa rin ho tayo sapagkat ito pa rin ay para po sa atin na kanyang mga tagasunod. Amen, no? So, kung titingnan natin yung mga tala dito po sa gospel patungkol sa relasyon ditong kanyang mga tinawag na mga close-in disciples na ito, madalas na yung nagtatalo-talo rin ho sila eh. Di ba? May mga pagkakataon, nagtatalunan nila kung sino yung mauna doon sa kaharian ng Diyos. Di ba?
Kaya nga mayroon pong isa sa mga yung mga magulang ni Santiago at ni Juan ay lumapit sa ating Panginoon sa Kristo at hiniling na kung maaari ay ilagay yung kanyang mga anak doon sa kanan at yung isa naman ay sa kaliwa doon sa kaharian ng Diyos. Di ba? Alala niyo yung senaryo na yun? So, yun ang isang bagay na ikinagagalit din ng iba pang mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo dahil bawat isa sa kanila ay naghahangad ng ganung uri ng mga magiging posisyon nila doon sa kaharian ng Diyos. So, kaya nga sinabi ni Jesus, no, ang iyong hinihingi ay napaka, hindi na nalalaman ang iyong hinihingi. Sabi nila, akala nila ganun lamang, no? Kaya sabi ni Jesus, mababata niyo ba ang saro na akin pong babatain? Ang akala nila pangkaraniwang pagbabata lamang ang kanilang daranasin, no? Kapalit nung posisyon na yon sa kaharian ng Diyos. At sila ay agad sumagot, opo, Panginoon, no? Mababata po namin, ano mang pagdaraanan yung pagbabata. Kaya sabi ni Jesus, ang pagbabata ko nga na aking daranasin ay daranasin nga ninyo, no? At ngayon nga ang nangyari nung si Santiago po ay pugutan ng ulo, no? Mababasa po natin yun sa Gawa chapter 12 na kung saan itong si Santiago, na isa doon sa mga alagad ni Jesus na lumapit po sa ating Panginoon sa Kristo kasama yung kanyang magulang na hilingin, no? Ang isa sa mahalagang posisyon doon sa kaharian ng Diyos. So, yun ang nakakalungkot. Ano po? Nakakalungkot man, pero yun ay dinanas nila, no, nitong si Santiago, particularly si Santiago. Gayun din si Juan, no, maalala natin, siya ang huling apostol ni Kristo na siya naman, no, ayon sa tradisyon ay pinatay, no, sa magitan ng paghahagi sa kanya doon sa kumukulong langis. No, although sila ay nakaranas ng tinatawag nating martyr's death, no, pero yun no, ang kamatayang meron pong kabuluhan. Amen po ba? Amen. Amen, no? Sabi nga ni Jesus, di ba, huwag yung katakutan, yung pumapatay ng katawan, pero hindi kaya magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Ang higit yung katakutan ay yung kayang pumatay ng katawan at kaya magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Yun ay walang iba kundi po ang Diyos. Amen. So, sa kanang kanila naman bilang mga disciples o followers of Christ, no, ay sabi ni Jesus ay magmahalan kayo. At yung magiging patayan ng yung pagmamahalan sa isa't isa ay yung pagmamahal na ipinadama at ipinaranas ko sa inyo, sabi ni Jesus. Amen, no? Yan ho, talaga namang na tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ano po, yun ang magiging batayan natin kung para sa ating pagmamahal sa ating pong kapwa. Ano po, lalo na sa mga bahagi ng sambahayan ng Diyos, no? Sa ating bilang magkakapatid kay Kristo, ay yun ang halagang dapat nating tandaan kung tayo may magmamahal, no? Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal po sa atin. Amen po ba? At yun ang magiging saligan ng ating pagmamahal sa ating pong kapwa Kristiyano. Okay? So, sabi rito, one another command of God. Sabi rito, dito po sa Romans chapter 15, verse 7, accept one another. Okay? Tanggapin nyo ang isa't isa. Bilang pagkakilala ko natin sa ating Panginoong Jesus, no, ay ito ang higit nating nararapat na ipakitungo sa ating pong kapwa. Okay? Sinabi ayon dito sa teksto na binanggit dito ni Paul ukol doon sa pagtanggap sa isa't isa ay dahil alam natin, no, na merong ganong uri ng pader na namamagitan between doon sa mga Jewish at doon sa mga Gentiles, no? Sabi nga, na naging bahagi ng isang katawan ang bawat nanampalataya kay Kristo, siya man ay Hudyo o Gentil. Tayo ay considered Gentiles, ano po? Amen, hindi naman tayo Hudyo di ba? Pero na we are a part of the church, no? Of the body of Christ, no? Ano man ang ating kasarian, ano man ang ating lahi, no? Ano man ang ating mga cultural, any differences na kung meron ho tayo background. No, ang mahalaga ay nagkakaisa ho tayo at higit sa lahat, tinatanggap natin ang bawat isa sa atin bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Okay? Accept one another. Amin po ba? So, maging sa estado ng ating spiritual na kalagayan, may mga matured, meron din namang mga
hindi pa. Ano po, may mga bago pa lamang sa ating mananampalataya. Kaya nga binabanggit din ni Paul doon sa mga taga-Romans, no, sa mga mananampalataya, sa mga taga-Roma, pagtiisan nila ang mga mahihina pa sa pananampalataya. Tayo na maaring malalakas na sa pananampalataya, no, matagal na sa pananampalataya, matured na sa pananampalataya, unawain natin, pagtiyagaan natin, i-accept natin, higit sa lahat. No, siya man ay maaring bago siyang mananampalataya. Hindi pa niya alam. Maraming mga bagay pa na kailangan pa niyang maunawaan at malaman, no, sa buhay Kristiyano. Amin po? Yan. So, accept one another. No, yun ang mapakahalaga. Yung pagtanggap natin sa isa't isa. At ang magiging paringin natin sa ligan ng ating pagtanggap sa isa't isa ay yung pagtanggap ng Diyos sa atin. Di ba? Nasa kabila na tayo po yung mga makasalanan, ay tinanggap tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Amin po ba? Naging bukas ang langit para sa ating lahat. Sapagkat tayong lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesus, no, ang langit ay nagbukas, no? Ay naging bukas para po sa ating maging kanyang mga tinawag. Ano po, no? At maging hanggang ng manyahin, di ba? Bukas ang langit para sa lahat ng tao. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, gayon din, no? Ang dapat po nating pairalin sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo, accept one another. Ano po? May mga bagay kasi tayong hindi natin magugustuhan doon sa ating mga kapatid, no? Sa kanyang ugali, sa kanyang pagkilos, sa kanyang ginagawa. Di po ba? So, yung pagtsatsaga ay napakahalaga, no? Bahagi ng ating pagtanggap sa kanya bilang kapatid natin kay Kristo. Amin po? Ano yung mga bago, hindi mo maasahan na magbabago yan ng lubusan eh. Amin po ba? Si pastor nga no? Nung bago ako mananampalataya, nag-baby house pa rin ako eh. Oh, nagtitable pa ako ng babae. Pero gayon pa man, no? Ay darating sandali, no, ang ating ipanalangin bukod daw sa ating pagtanggap sa Kanya, no, bilang kapatid natin, bahagi siya ng sambahayan ng Diyos, ay yung kung ipanalangin natin siya. No? Na patuloy na gumawa, kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, no, nang sa gayon ay makalakip siya, no, ng pagbabago, makaranas siya ng lubos na pagbabago, kalayaan. Ang dami ng inawit natin kanina, no, malaya, no? At yung kalayaan na yon ay masusumpungan talaga ng tao sa magitan ng kanyang pananalig sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so accept one another. So pangatlo, dito po sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, encourage one another. No, kaya itong ang purpose of fellowship no? The purpose of fellowshipping. Yung ganito, ginagawa natin. Di po ba? Kaya tinawag nga natin itong joggers fellowship Di po ba? So napakahalaga, sabi rin to sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, huwag natin kaligtaan ang mga pagtitipon. Sapagkat sa ganitong paraan, tayo po ay napalalakas. Di po ba? Amin po ba? Nakapagpapalakasan tayo sa isa't isa. Kasi nga yung presensya mo ay sapat na para magpalakas ng iyong kapatid. Di ba? Yung presensya pa lang natin. Yung presence natin doon at hindi tayo absent. Di ba? Yung presence lang natin kapag tayo po ay naroon, no, sa bilang ng mga dumadalo, di ba? Sapat na yun para na-encourage ng iba. Hindi nga lang natin na ano yun, pero yun ang katotohanan. Lalo na kami sa aming mga pastor. No, siyempre, pagka nalulungkot kami kapag may mga nawawala, di po ba? May mga bakanting upuan na siya ay dapat ay naroroon. So, kahit maliit na bagay lang yun, siyempre may kirot din po yun para sa aming mga pastor. Sa anumang mga dahilan, no, ay somehow, yung talagang yung presence natin ay may dulot na ano yun, kalakasan sa iba. Amin po. Yan. Kaya nagpapasalamat tayo, no, na yung fellowship natin, and as we grow in quality, ay ganun din in quantity. Di po ba? Dumadami tayo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay? So, wag daw nating kaligtaan ang mga pagtitipong patulad ng ginagawa na natin ito, kundi para palakasin ang isa't isa. Yun eh. Encourage one another day by day. Di po ba? Kasi mahirap ang pagharap natin sa mga challenges ng buhay eh. Di po ba? Sa challenges sa buhay, kanya-kanyang pamilya natin, sa mga trabaho natin,
So, sa negosyo natin, sa anumang bagay, bahagi, yung areas ng buhay natin, kahit yung ating church life, di po ba? May mga challenges din naman tayo within, the body. Part yun, ang tinatawag nating growing pains, di ba? Na lumalago tayo sa pamamagitan ng mga sakit, hirap, at mga challenges na hinaharap po natin. So, yung endpoint pa rin noon ay ang layo ng Diyos sa atin ay matulad tayo sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen po? Yan. So, wag nating kaligtaan, Wag na wag kang a-absent. Kasi may mga pagkakataon na gumagawa na ang Diyos, dahil wala tayo roon, ay hindi natin na-experience. Amen po? Yan. Na-experience ng iba sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Katulad nung magpakita ko si Jesus, sa kanyang mga disciples, wala po si Thomas. Di po ba? Kaya napuno siya ng pag-aalilangan. Kaya nasabi niya, hanggat hindi ko nakikita yung sugat sa kanyang tagiliran, sa kanyang mga kamay at paa, ay hindi ako maniniwala na siya ay talagang muling nabuhay. Sabi niya gano'n. After a week, nagpakita siya muli doon sa kanyang mga disciples at kasama na si Thomas. At doon niya napagtanto. Minsan pa, yun ay nagbukas ng kanyang kamalayan sa tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Mapalad daw po yung mga nananalig kahit hindi siya nakikita. Amin po ba? At gayon din, hindi tayong may tuturing ding mapalad, sapagkat tayo nananalig sa Kanya kahit hindi naman natin nasaksihan na si Jesus nga ay tunay na namatay sa krus, siya'y muling siya'y inilibing at muling nabuhay, Pero tayo po ay nananalig na itong mga dakilang mga kaganapan na ito sa buhay ng ating Panginoong Yesus ay nagdulot sa atin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Okay? So ano pa? Pang-apat, the one another commands of God, sabi rito, forgive one another. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, kayo'y magpatawaran sa isa't isa. Tayo pa rin ay nasa ganang ating likas. Bagamat tayo po'y pinalaya na sa pagkakaalipin ng kasalanan, pero yung likas ng ating pagkatao bilang makasalanan ay naroon ay taglay-taglay pa rin natin. Kahit tayo naging mga mananampalataya. Kaya mahalaga, sikapin natin, sabi roon sa Ephesians din, sikapin yung kayo'y mapuspos ng Espiritu Santo. Okay, sabi rin sa Kalasya, sabi roon, kayo'y lumakad ayon sa patnubay ng Espiritu. Nang sa gayon, hindi nyo magawa ang anumang uri ng gawa ng laman sa inyong buhay. So, yun doon ang ating pagsikapan, para tayo ay makalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi natin susundin yung likas ng ating pagkatao at hindi rin yung mga bagay na yung impluwensya ng mundo nito ay patuloy nating mapagtagumpayan. Okay? Kasi isa yan sa mahalaga kung bakit madali tayong madaig ng tukso ng ating mga kahinaan dahil nga puroon sa kahinaan ng ating pananampalataya sa Diyos. At para pa ito'y palakasin, sinasabi nga roon, mga puspos kayo ng Espiritu Santo. Yun ang ating pagsikapan, na tayo mapuspos ng Espiritu Santo, lumakad tayo ayon sa patnubay ng Espiritu Santo, nang sa gayon, napagtatagumpayan ng lahat ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Purin po ang Panginoon. Amen. Kasi pagkaganon kayo, kahit anong alok sa iyo niyan, kahit anong uri ng panghihikayat ang gawin ho sa atin, hindi ho tayo madadaig. Di ba? Kahit si Jesus, nung siya po'y tuksoy ng dyablo, nung siya'y gutom na gutom, sapagkat 40 araw ho siyang nag-ayuno. Pagkakataon ng dyablo para sansalain, yung kalooban ng Diyos at sirain yung misyon ni Kristo na siya po ay mamatay sa krus kung siya ay susunod sa anumang alintutunin ni Satanas nung una. Pero gayon pa man, alam mo natin, sabi ni Satanas, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano ang sinagot ni Jesus sa kanya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen po ba? So tayo may mga bahagi ng ating pagkatao na walang pupuno doon, maliban po sa Diyos at sa kanyang mga salita. Okay? Kung tayo may kumakain, pampisikal lang po yun. Amin po ba? Mamaya, kakain tayo pagdasal.
Okay ang akin. Pampisikal lang ho yun. Pero yung salita ng Diyos, spiritual ho yan eh. Espiritu yan. Amen po. Kaya, kailangan natin punuin, no? Punuan yung bahagi ng ating pagkatao na yon na walang pupuno doon maliban sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kung bakit yun ang sinabi ni Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa kanyang bibig. Okay? So, forgive one another. Magkakamali pa rin tayo. Kaya yung katabi nyo, yan. Magkakamali ho yan. Sasablay ho yan. So, tumingin kayo sa akin. Ganun din tayo. Kaya nga, kung tayo titingin din sa bawat isa sa atin, hindi ho tayo makapagpapatuloy sa pananampalataya. Totoo po yan. Marami na nabigo na ayaw na niyang dumalo kasi meron niya isang sa video na yung isa nagpaalam doon sa pastor niya, hindi na raw siya dadalo. Tinanong pastor, bakit ka pa hindi ka na dadalo? Kasi po linggo, kasamba tayo, nakikita ko yung mga kapatid yung iba nagse-cellphone, yung iba nagchichismisan. Salitang makinig sa sermon niya, pastor, nagchichismisan At kung ano pa ang kanya sinabi. Sige, sabi ng pastor sa kanya, isa pa lang aking huling kahilingan sa iyo, bago ka man pa siyang umalis sa church na ito. No? Dinadala siya ng isang baso ng tubig, no? Na medyo malapit ng mapuno at mapaw. At sabi sa kanya, sige, lumikit ka roon. Isang oras, no, nang tayo'y sama-samang nananambahan. Umikot ka roon, kapabayaan kitang umikot sa loob ng hindi matatapon yung tubig na nariyan sa baso. So ginawa naman niya, bilang challenge sa kanya, ginawa niya ho yun. Siyempre, umikot siya, gaya ng bilin ho sa kanya ng pastor, at nung siya'y matapos, siya po ay tinanong, pagkatapos po ng service, ano nangyari sa iyo? Na meron bang natapon sa tubig sa iyong baso, na hawak-hawak? Ay, wala po, pastor. Bakit walang natapon? Sabi niya gano'n. Kasi dahan-dahan po ako, nakatingin ho ako doon sa baso para hindi ho matapon. Kaya wala akong natapon, ni patak wala akong pumatak. Sabi niya gano'n. Nakita mo na, sabi sa kanya ng kanyang pastor. Ganyan din, kung ikaw ay titingin kay Kristo, nakapokus ka kay Kristo at hindi doon sa iyong paligid. Hindi niya kasi napansin kahit nagkichismisan, sa cellphone niya iba, no? Kasi nakatutok siya ron sa nakuha natin, dato tayo nagkakamali. No? Huwag nating gawing dahilan yung pagkakamali ng ating pong kapwa para hindi tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos. Diba? So tayo binubuo ng iba't iba ho natin. Iba-iba ho ang upbringing sa atin. Iba-iba ho ang ugali natin. Amin po ba? Kahit yung mga disciples, po ba? Nagtatalo-talo sila May mga panahon na nagtatalo-talo sila tingnan niyo po yun. Pero kaya yung tinuturo ni Jesus sa kanila No, dito mapapatunayan na tunay na kayo aking mga tagasunod kung tinatanggap niyo ang isa't isa, nagmamahalan kayo, at pinapatawad ninyo ang isa't isa sa inyong mga pagkakamali. Amin po ba? So, yun ang bottom line ng lesson na yon. Mag-focus tayo kay Jesus at hindi dito sa mga Kristiyano. Follow Christ. Do not follow Christians. Di po ba? Kasi Christians nagkakamali. Pero follow Christians doon sa talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin sundan. Maging halimbawa tayo ng mga bagay na ikanlulugod ng Diyos at hindi tayo maging halimbawa ng ikatitisod ng ating pong kapwa. Okay po? Yeah. So, forgiving is one of the greatest commandment or one another commands of God. So, panglima, andiyan po kayo? Okay, panglima. Sabi dito sa Romans chapter 12 verse 10, honor one another. Parangalan ninyo ang isa't isa. Nakakabus ng yun no, ng kumpiyansa, ng espiritu, no, kapag tayo rin yan ay nagbibigay ng appreciation, no, ng pagpaparangal sa ating pong kapwa mananampalataya. Diba? Lalo na sa Brad, na-bless ako sa sinero mo.
Di ba? Yung nag-share na yon, nakakaano yun. Hindi dahil sa yayabang siya o ano no? Ano pa man, nakaka-boost ng ano yun, ng espiritu sa kanya. Para lalo siyang magpasalamat sa Diyos, lalo siyang maglingkod sa Diyos. Parangalan natin ang isa't isa. Amin po ba? So, itaas natin ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, no? Kung paano natin ino-honor. So, yung basis pa rin ng ating pagpaparangal sa bawat isa ay kung paano natin pinararangalan ang ating Panginoong Yesus. All of these things, di po ba, ay papako roon sa matibay na saligan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Okay? Number 6, instruct one another. Okay? Sabi ni Paul dito sa Romans chapter 15, okay, sabi rito sa Romans chapter 15 verse 14, sabi, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at puno ng kaalaman, kaya't magtuturuan ninyo ang isa't isa. So, mahalaga ho yun, no? Tayo ay magturuan sa isa't isa. So, kaya mahalaga, be teachable, di po ba? Maging maturuin tayo. Amin po ba? Kaya yan man ay yung tinuturo sa atin, pagtutuwid sa atin, maging maturuin tayo. Amin po ba? Kasi ikabubuti ho natin yun Amin po ba? Nakuha niyo po? Yan. So, mahalaga na instruct one another. Dahil kayo sinasabi, yung mga matured na sa pananampalataya, na malawak na ang kaalaman, malawak na rin ang karanasan sa buhay pananampalataya, turuan natin ang ating mga bagong mananampalataya. Kung paano siya lalakas, paano siya titibay, at kung paano siya makapagpapatuloy, no, sa kabila ng mga haharapin pa niya. No, yung proseso sa buhay paglalakbay sa pananampalataya, mapalalakas natin ang isa't isa sa magitan na matyagang pagtuturo sa kanila. Okay? Amin po ba? Kahit si Jesus, di po ba? Kaya yun yung part ng discipleship process di po ba? Tinuruan niya, minentor niya itong mga disciple niya, and later on, ay isinugo niya bilang kanyang mga apostol. Di po ba? So, ano saan nag-start? No? Sa selection, di po ba? Pumili siya. And then, he associated himself with the disciples, di po ba? Nakisama siya, nakisalamuha siya. Hands-on siya doon sa kanyang mga disciples, di po ba? Close in. Sa dami mga alagad ni Jesus, no? Pumili siya ng 12 disciples, di po ba? At yun ang kanyang masusing tinuruan. Okay? Amin po ba? And later on, minotivate niya hanggang sa ito ay isinubo niya. Purin po ang Panginoon. Di ba? Sabi niya sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, binigay na sa akin ng kapangyarihan sa langit sa lupa, kaya humayo kayo. At the same authority and the same power of the resurrection of Christ, yun ang in-impart ni Christ sa kanyang mga disciples bago niya isinugo ang mga ito ng lubusan. Okay? Purin po ang Panginoon. Amen. So, yung mga instruction, nung Day of Pentecost, di po ba? Doon dumaan na kung saan nakaranas ang mga disciples ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Di po ba? Yung bautismo ng Espiritu Santo. Gaya ng ipinangako ni Jesus sa kanila na huwag kayong alis ng Jerusalem, hintayin nyo ang pagbaba sa inyo ng bautismo ng Espiritu Santo. Kayo binautismo ni Juan kung nagbautismo si Juan sa magitan ng tubig, babautismo naman kayo sa magitan ng Espiritu Santo. Purin po ang Panginoon. Amen. Di ba? So, yun. Yung instruction na yun, nung matapos mayroong mga na kakilala sa Panginoon sa pananampalataya, matapos po yung sermon ni Pedro, sabi roon, yung mga converts ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. So, sa paanong paraan? So, nagsilbing, spiritual instructor, yung mga apostol, di po ba? Sabi sila'y nanatili sa aral na itinuturo ng mga apostol. O saan sila uhugot ng kanilang mga itinuturo? Wala namang kompleto pang Biblia noon. Di po ba? Possibly, yung instruction ng Panginoong Isus sa kanila, nung kasama pa nila itong nagmi-ministeryo. Di ba? Nakuha niyo po? So, one of the greatest din na mga teachings of Christ na tinuro niya during the time na siya ay kasama ng kanyang mga alagad.
Amen? At gano'n lang naman yan, pasa-pasa lang naman yan eh. Si pastor naman, hindi naman overnight pastor eh. Di po ba? Dumaan din ako so from scratch. Bawat sumampalataya kay Kristo, we start from zero. From scratch. Wala tayong ano eh. Bagamat religious tayo, pero wala tayong ganung lubos na kaalaman patungkol sa, una-una, ito sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Hindi natin alam yun eh. Amin po ba? Pero once na tayo ay nakakilala sa Panginoon, and then para tayong mistulang bata na kailangan alagaan, arugain. Very fragile yun eh. Amin po ba? Amin po ba? Kaya ni-nurture natin ang bagong silang na yan, no, sa magitan ng mga tulad, no, sinasabi ng Biblia, sa pagkaka-describe sa salita ng Diyos, yung gatas na espiritual sa mga sanggol pa sa pananampalataya. Amin po ba? Nakuha niyo po? So yun, ang kailangan na nurture, di po ba? Ang mga bagong silang ng mga mananampalataya, na mga panimulang aralin patungkol sa salita ng Diyos. Okay? What are the basic teachings of Christianity? Yung salvation, yung assurance of salvation, yung baptism, repentance. Amen. Di po ba? And then yung Christian living, as we go on, makikita natin, lalago at lalago. Di po ba? At magbubunga yan, personal sa buhay ng mga taong tinuruan po natin. Amin po ba? Kaya yung mga natutunan ko po sa aking mga unang mga pastor, ay yun ang aking mga tinuturo. No? Sa aking mga tinuturuan. Amin po ba? Nakakatulong ho yun. Kahit itong mga bagay nito na tinuro ko sa inyo ngayon, may tuturo nyo rin yan, bandang huli, sa iba. Pasa-pasa lang ho yan eh. Di ba? Ang mahalaga, mula noon, no, yung prinsipyo ng Diyos na yon, ng kanyang mga salita, hindi ho nagbabago. Maaaring nababago ang mga pamamaraan, ng mga pamamahayag, ng mga pagtuturo, pero yung prinsipyo ay hindi ho nagbabago. Yun pa rin ang dapat natin ituro. Okay? So, instruct one another, no? Kaya, at yan tayo eh, mutual yan eh, no? Kahit ako sa mga bagong mananampalataya, may mga bagay na hindi nila alam na may natuturo din sila sa atin ng mga hindi na matagal na sa pananampalataya. Oh. Kaya very open ako pagka nakakausap ako ng mga bagong mananampalataya kasi natututo rin ako sa kanila eh. Di ba? Ganun dapat, no, ang attitude natin with regards doon sa pagtuturo, instruction, pag regards sa instruction. Mahalaga na bukas tayo, sensitibo tayo sa instruction ng Panginoon. Kahit bata ho yan, pwede tayong mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng bata o musmus. Amen? Okay. So, pang-pito na tayo. Serve one another. Maglingkod kayo sa isa't isa. Sabi rito sa Galatians chapter 5 verse 13, tayo pinalaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan upang maglingkod tayo sa isa't isa. Di ba? Amen. So malaya na tayo roon. Kaya hindi na dapat maghari sa atin ng kasalanan, kundi tayo kanya nang pinalaya doon upang sa gayon ay makapaglingkod tayo, sabi, sa isa't isa. Serve one another in Christ. So, ano pa rin na magiging batayan natin ng pagsisilbi natin kay Kristo? Okay? Si Kristo pa rin. Kung paano siya nagsilbi. Ganon ang uri ng pagsisilbi at paglilingkod na dapat po nating gawin bilang kanyang mga tagasunod. Okay? Amen. Kung gusto nyo maging dakila, kayo'y maging mga lingkod. Amen po. Amen. Ganon ang tamang uri ng pagsisilbi at paglilingkod. Kung ikaw ay nandoon ka sa mataas sa posisyon, nagmamalaki ka na. Amen po ba? Yan ang panganib eh. Minsan yung masyadong maraming alam, mapanganib po yan. Na ikaw ay sumablay. Amen po ba? Kaya sasabihin ni Paul, bilang babala, wag yung akalain ikaw'y nakatayo, ikaw'y nandoon sa taas. Marami ka ng alam na hindi ka babagsak. Pwede kang bumagsak. Anumang oras. Okay? So, serve one another. Amen po? Mahalaga. Tapusin natin. Pang-walo, kanahang kahuli-hulihan. Submit to one another in reverence for Christ. Bilang paggalang kay Kristo. Sabi sa Efeso, kabanatang 5,
talata pong 2. No? Sabi rito, submit to one another in reverence for Christ, bilang paggalang kay Kristo. O paano natin, ano pa rin ang magiging batayan natin ng pagpapasakop natin sa isa't isa? Yung pagpapasakop na ginawa ni Kristo. Kapagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na maging kapatay ng Diyos. Amen po ba? Bagkus, anong ginawa niya? Sumunod siya hanggang kamatayan doon sa krus. Amen. Nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Yung siya nananalangin si Getsemani, ang kanyang panalangin ay ganito, Ama, maaari bang ilayo mo sa akin ang saro ng pagdurusang ito? Gayunpaman, wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. And that submission, yun po ang issue ng submission. Amin po ba? Na kung paano nagpasakop si Jesus sa kalooban ng kanyang Ama. Gayon din po tayo. Dapat tayong magpasakop una sa Diyos, gayon din sa isa't isa. Amen po ba? Okay? Kasi pagka merong resistance katulad ng mga Israelites, di po ba? Dami nilang reklamo. Di po ba? Nilid na sila ni Moses doon sa lupang pangako eh. Di po ba? Yun ang goal. To reach the promised land. Di po ba? Pero along the process, along the journey, anong ginawa ng mga tao? Nagreklamo sila. Sa konting hirap, nagreklamo sila. Dinala mo ba kami rito para dito kami malibing? Sinisipan nila si Moses. Siya, maintindihan ko si Moses eh. No, siya, buti pa, kunin mo na ako, Lord. No? Pero mo yung magkaroon ka ng ganong mga kasama, nililit mo na sila patunguruan sa goal na sa promised land, eh puro reklamo pa. Sa halip na magpasakop, sa kabila ng mga pagtitiis, na maaaring maranasan, aman po ba? Eh, hindi. Daming reklamo. Okay? Marami kasi mga nagmamagaling. Diba? Minsan kasi, pag lumaki na ang ulo eh, minsan marunong pa, magpagaling pa, kaysa sa pasto. Diba? So, sabi, knowledge puffs up. No? Ang kaalaman ay nakapagpapalalo. Kaya in danger pagka masyado ka marunong. Isa marunong pa tayo sa Diyos. Diba? So, magkaroon tayo ng mababang kaisipan, no? To submit, no? Sa kalooban ng Diyos at doon sa bawat isa sa atin. Ito yung sinasabing pagpapasakop. Okay? Amen? So, may natutunan tayo. Ang mahalaga, meron tayong natutunan. At gawin natin yan. No? At yung lahat ng mga bagay na ito, na inuutos ng Panginoon, yung magiging basis ng ating pagsunod, ay yung pagsunod ni Kristo. Okay? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kami nagpapasalamat sa kaloob niyong araw na ito sa amin, sa umaga pong ito. Salamat sa yung mga itinuro sa amin, Panginoon, bilang mga individual na mga Kristiyano, bilang bahagi ng iyong katawan. Salamat po sapagkat ito ay sa aming ikatututo, Panginoon, hindi lamang sa aming ikaalam, Panginoon, sa aming ikatututo, higit sa lahat sapagkat alam namin ito ang nararapat naming gawin, Panginoon, o para kami ay makasunod sa iyong kalooban. At hiling namin na kami ay patuloy po ninyong akayin, turuan, Panginoon pa, upang kami patuloy na magsilago, Panginoon, una-una sa aming relasyon sa iyo, gayon din sa aming mga ugnayang dito sa lupa, Panginoon. Especially, Panginoon, bilang bahagi ng Body of Christ, Panginoon, ay magkaroon kami ng masusi, malusog, malagong pakikipag-ugnayan namin sa isa't isa, Panginoon. Kung aming patuloy na susundin ang iyong mga utos na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin ang bawat pangangailangan po ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na mag-provide ng iyong pong mga pangangailangan, Panginoon. Protect them, O God, sa lahat ng uri ng masama, Panginoon. At patuloy na ang iyong presence, Panginoon,
ang siya po namin patuloy na maranasan sa buhay po ng bawat sa puso amin, Panginoon. Marami pong salamat sa mga oras na ito. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat po ng bagay, the rest of our fellowship, Panginoon, and we bring you back all the praises, glory, in the name of Jesus. We pray. Amen. Amen. So, Pastor, yung pagkain po. Sige, Panginoon, maraming po salamat sa mga pagkain spiritual, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat din po sa mga pagkain na ihanda po sa amin. Hiling namin ang iyong pagbabasbas at magbigay po sa amin patuloy ng biyaya ng kalakasan, Panginoon. Enjoy namin ang the rest of our fellowship, Panginoon, na merong kagalakan, merong isang diwa, Panginoon, at isang layunin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you. Ay. So, okay. Ayan. Bro. Tingin dito sa camera. Ayan, hello. Ano po? Siyempre. Papayag ba ako kung wala ako dyan? Okay.